Good day mga ka-sports natin dyan. Update tayo ngayon sa Second All-Filipino Conference pagdating sa PVL. Karamihan ng mga team ngayon ay nag-uunahan kung sino ang makakapasok para sa Final Four. At sureball na dito ang Creamline Cool Smashers kung saan nasa pinakamataas na standing. Gayon rin ang Petrogas Angels. Ngunit sa kabila ng maraming mga players na nag-uunahan nga para sila ay makaungo sa ibang team, pero yung iba dito talaga ay hindi makakasama sa Final Four. Ganun naman talaga sa kompetisyon. Mayroon mananalo at mayroong matatalo. Ngayon, maraming mga nagtatanong sa akin kung ano ba daw ang ating prediction at kung ano ang ating proof, at masasabi natin na ang ibang team ay sureball 100% na hindi nga sila papasok sa Final Four. Sino-sino kaya ang mga team na walang pag-asa na makapasok nga sa semifinals? Bagamat may quarterfinals pa ito, ngunit i-advance na natin. Aalamin natin kung sino-sino ang mga team na wala na talagang pag-asa at hindi na nga sila makakapasok sa Final Four. Kaya kung gusto nyong malaman ano pang hinihintay nyo, panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. At syempre, kung ngayon ka pa lang napunta sa aking YouTube channel, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, i-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! PVL Second All-Filipino Conference, mas umiinit ang agawan para sa pinaka mataas na standing, ngunit ang iba ay talagang wala ng pag-asa at mukhang ang iba dito ay hindi na rin pasok para sa quarterfinals. At talagang dito pipili na tayo kung sino-sino ba talaga ang team na hindi nga papasok sa semifinals. Malinaw na malinaw ngayon ang nasabi nating team kung sino talaga ang walang pag-asa. Alam natin na nagpupursige naman ang bawat mga players na mapaangat nga nila ang kanilang standings, ngunit hindi talaga ito nangyayari, lalo't naging malakas na rin ang ibang team ngayon dahil nga maraming mga bagong recruit at maraming mga pagbabago. Unahin na nga natin dyan ang Nextled Chameleons kung saan wala pa nga silang naitatala na panalo at meron na nga silang 5 na talo. Grabe rin kasi ngayon ang Nextled, kahit sabihin nga natin na meron silang bagong coach, pero hindi talaga sapat na ang coach na magaling lang. Kinakailangan ang players din ay meron talagang connections, lalo't si Permintilla lamang ang medyo umaangat pagdating sa Nextled Chameleons at inilalaban niya naman ito, at sa katunayan nasa rank number 2 bilang top scorer nga itong si Permintilla. Pero hindi naman sasapat na siya lang ang gagalaw sa loob ng court, kung kaya nga hindi sila manalo-nalo at meron na nga silang 5 talo, at dahil nga wala pa silang panalo ay malabo na makapasok nga sila kahit sa quarterfinal. So ibig sabihin walang-wala na talaga silang pag-asa na makapasok pa sa semifinals. Pangalawang team na wala rin pag-asa na makapasok para sa semifinals, ang Galleries Tower High Risers, kung saan meron naman silang naitala na 1 panalo pero 5 naman ang kanilang talo, at meron pa nga silang natitira na mga malalakas na team na makakalaban, kung kaya isa rin ang Galleries Tower High Risers sa wala na rin pag-asa na makapasok nga sa quarterfinals at hindi rin sila makakapasok sa semifinals. So malinaw na malinaw yan. Pangatlo na team na hindi rin makakapasok para sa semifinals, ang Zeus Coffee. Bagamat inilalaban naman to ni Jobelin Gonzaga at ni Troncoso, pero good fight na rin to para sa kanila dahil meron naman silang naitala na 2 panalo, ngunit lumobo rin naman ang kanilang talo na 3 na nga. Ibig sabihin ay isa rin sila sa mga team na nasa standing na pinaka nasa laylayan, at wala na nga rin silang pag-asa na makapasok pa sa semifinals, at pahirapan rin makapasok sila sa quarterfinals. Subalit hindi man sila makapasok sa semifinals, happy rin ako sa
performance ng Zeus Coffee sapagkat palaban naman sila at promising rin ang team na ito. Someday ay lalakas ito at baka makapasok rin sa Final Four. At ang Solar Spikers naman ay meron naman silang isang panalo ngunit 5 naman ang kanilang talo. Ang Capital One Solar Spikers ay wala nga rin pag-as na humabol pa para sa quarterfinals. At syempre kapag hindi ka pasok sa quarterfinals, ibig sabihin ay malabong-malabo ka nga makapasok sa semifinals. Bagamat palaban naman ang Capital One Solar Spikers, ngunit kakapusin na talaga sila dahil napakarami na nga ang kanilang naging talo. Pero magaling naman ang Capital One, lalo na nga ng reinforce, pero ngayon conference ay medyo talaga marami sila rin nagiging talo at ma-error nga sila. At akalain mo 5 na nga ang kanilang talo sa kasalukuyan. At pagdating naman sa isang team na palaban rin na hindi nga rin makakapasok para sa semifinals, walang iba kundi ang Farm Fresh Foxes. Bagamat ang Foxes ay meron ng 2 panalo, ngunit 3 naman ang kanilang talo. At dahil nga dyan ay malalakas pa rin ang mga natitira nilang mga makakalaban. At malabong-malabo na rin makapasok sila sa semifinals dahil kulang talaga ang puwersa ng Foxes. Pero malakas naman sila at nakikita naman natin na talagang inilalaban naman nila ang kanilang team. Pero solidly ay talagang kakapusin talaga sila. Speaking sa kakapusin, walang iba kundi ang Akari Chargers. Bagamat ang Akari Chargers ay meron ng 3 panalo, may 3 pa naman silang talo na. At dahil nga dyan ay halos malalakas pa rin ang mga natitirang kanilang team. Makapasok man sila sa quarterfinals, ngunit mahihirapan nga sila na umentry pa para sa semifinals sapagkat ibang usapan na kapag papasok na sa semifinals dahil alam natin na talagang malalakas ang team na mga makakaharap ng Akari Chargers, lalo't pinaghahandaan na nga rin sila ngayon ng PLDT at mga natitira pa nilang mga malalakas na team na makakalaban. Ngunit alam ko napapalag ang Akari Chargers dahil meron nga silang pride sapagkat meron na nga silang napatunayan pagdating sa larangan ng volleyball. Nagkaroon nga sila ng silver medal ng Reinforced Conference at dahil nga All Filipino Conference ito, gusto naman nilang meron silang mapatunayan na hindi lang sila umasa sa kanilang import. Kaya lumalaban naman sila pero kakapusin talaga sila makapasok para sa semifinals. Speaking sa kakapusin, isa rin ang Cherry Tigo sa mga palaban ngayon dahil meron na nga silang 4 na panalo, 2 pa lang ang kanilang talo. Bagamat ito ay makakapasok naman sa quarterfinals, alam ko na talagang inilalaban naman ni Ara Galang at ng kanyang buong team. Pasok man sila sa nasabi nating quarterfinals pero sa semifinals ay malabo na makapasok ang Cherry Tigo. So ibig sabihin yung mga hindi natin nabanggit na mga team na malalakas, sila nga yung magbabardagulan para makapasok sa semifinals. Pero sure ako na ang papasok sa semifinals walang iba kundi ang Petrogas Angels at ang nasabi nating malakas na team Creamline Cool Smasher Signal HD Spikers PLDT. Sila rin ang mga magbabardagulan kasama ng Choco Mucho. So ito naman ang aking prediction, pero sure ako na 100% yung mga nabanggit natin na 7 team ay hindi talaga makakapasok sa semifinal. So kayo naman, ano sa tingin nyo? Sino-sino ang papasok para sa semifinals? Comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.